Magandang araw sa lahat. Handa na ba kayong makinig sa ating bagong diskusyon ngayong araw? Kung gayon, pahintulutan niyo akong ibahagi ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay patungkol sa mga paraan sa paglinang ng wikang Filipino. Ngunit bago ang lahat, akin munang babasahin ang mga layunin na dapat nating matamo sa pagtatapos ng aralin na ito. Una ay sa pagtatapos ng module na ito, kaya kong talakayin ang mga konseptong may paraan sa paglinang ng wikang Filipino. At ang pangalawa, sa pagtatapos ng module na ito, kaya kong magbigay ng halimbawa ng mga konseptong may paraan sa paglinang ng wikang Filipino. Kaya dumako na tayo sa sentro ng talakayan. Ano nga ba ang paraan sa paglinang ng wikang Filipino o ano nga ba ang mga paraan sa paglinang ng wikang Filipino? Ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, kundi salamin din ng ating kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago at naharap sa iba't ibang hamon ang wikang Filipino, lalo na sa panahon ng makabagong teknolohiya at impluwensya ng ibang wika. Dahil dito, mahalagang pag-usapan at unawain ang mga paraan sa paglinang ng wikang Filipino upang mapanatili, mapaunlad at magamit ito ng wasto sa iba't ibang larangan ng buhay. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang konsepto at halimbawa kung paano natin mapapalakas at mapahalagahan ang ating sariling wika bilang mga Pilipino. Unahin natin sa pagbibigay kahulugan sa bilingualismo. Ano nga ba ang bilingualismo? Ang bilingualismo ay ang paggamit ng dalawang wika sa isang tao o ng isang lipunan. Sa Pilipinas, karaniwan nating ginagamit ang Filipino at Ingles sa paaralan, pamahalaan at pang-araw-araw na usapan. Itinatadhana ito ng saligang batas kaya opisyal at kinikilala ang paggamit ng dalawang wika sa bansa. Layunin nito na mahubog ang kakayahan ng mga mamamayan na makipag-usap ng maayos sa loob at labas ng bansa. Naging opisyal na pulisiya ang bilingualismo noong Mayo 11, taong 1973 sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, kung saan formal na isinulong ang paggamit ng Filipino at Ingles. Sa madaling salita o ibig sabihin, ang bilingualismo ay tumutulong sa atin na maging mas epektibo sa komunikasyon at mas handa sa iba't ibang sitwasyon. Ayon kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., may patakaran ang pamahalaan sa paggamit ng dalawang wika na Filipino at Ingles. Binigyang diin niya na mahalagang malinaw ang pagpapatupad nito ng pambansang lupon sa edukasyon upang mas mapalawak ang paggamit ng Filipino at mapalakas ang pagkakaisa ng bansa. Ipinaliwanag ng pambansang lupon sa edukasyon na ang edukasyong bilingual ay ang magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles sa pagtuturo. Ibig sabihin, may mga asignaturang itinuturo sa Filipino at mayroon ding asignaturang itinuturo sa Ingles. Depende na lamang ito sa layunin ng aralin. Ayon naman kay Fortunato taong 1975, may ilang pangunahing layunin ang patakarang bilingual. Una na rito ay ang mapahusay ang pagkatuto ng mga mag-aaral.
upang matamo ang mataas na uri ng edukasyon gaya ng itinakda ng Konstitusyon ng 1987. Pangalawa ay ang paglinang at pagyayabong ng Pilipino bilang wikang panliterasi. Ikatlo ay ang mapalakas ang Filipino bilang simbolo ng pagkakaisa at identidad ng mga Pilipino. At ang panghuling layunin ay mapaunlad ang Filipino bilang wikang intelektual na maaaring gamitin sa mataas na antas ng pag-iisip at pagkatuto. Sa kabuuan, ang patakarang bilingual ay layong gamitin ang dalawang wika upang mapaunlad ang edukasyon at mapagtibay ang ating pagka-Pilipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Goles at ako ang magpapatuloy sa aralin na tinalakay natin ngayong umaga. Intelektualisasyon ang tawag sa paglinang ng wika sa antas ng akademiko sa iba't ibang larang nito sa agham panlipunan, humanidades, agham at pilosopiya. Sa makatuwid, Filipino ang ginagamit sa pagtuturo sa mga disiplinang napakaloob dito at sa Filipino rin isinusulat at nilimbag ang mga pananaliksik. Ayon kay Consuelo Paz, ang wikang Filipino ay lingua franca sa bansa. Ang lingua franca ay tumutukoy sa pangkalahatang medium na ginagamit sa komunikasyon ng isang bansa. Ang wikang Filipino ay maaaring maging lingua franca ng dalawang taong nag-uusap na ang isa ay hindi marunong magsalita ng wikang Filipino. Tinatawag ito nasyonal o pambansang lingua franca. Sa definisyon ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa Metro Manila, pambansang punong rehiyon at sentrong urban sa archipelago, na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga panghihiram sa mga wikas ng Pilipinas at mga di katutubong wika at sa ebolusyon ng iba't ibang variety ng wika para sa iba-ibang sitwasyon, sa mga nagsasalita nito na may iba't ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at eskular pagpahayag. Ito ang wikang akademikong ginagamit at nililinang sa mga kolehiyo at pamantasan. Ngayon naman ay magbibigay kami ng mga halimbawa ng mga paraan sa paglinang ng wikang Filipino na maaaring gawin sa iba't ibang paraan. Una ay sa pamamagitan ng edukasyon. Mahalaga ang pagtuturo ng Filipino sa lahat ng antas ng paaralan. Kapag ginagamit ang Filipino bilang medyum ng pagtuturo, mas nasasanay ang mga mag-aaral at mas nagiging malinaw ang pag-unawa sa mga aralin. Ikalawa, sa paggamit ng wikang Filipino sa media. Ang pagsulat at paglalathala ng mga akdang pampanitikan tulad ng tula, kwento at sanaysay ay nakatutulong sa pagpapayaman ng wika. Gayon din ang paggawa ng mga programang telebisyon, radyo at online content sa Filipino ay nagpapalawak ng paggamit nito sa pang-araw-araw na buhay. Ang ikatlo naman ay sa pamahalaan. Mahalaga ang paggamit ng Filipino sa mga opisyal na komunikasyon, dokumento, batas at talumpati upang mas maintindihan ito ng mamamayan. Kasama rin dito ang pagbuo ng mga bagong salita at termino para magamit sa agham, teknolohiya, batas at iba pang larangan. At ang ikaapat ay sa pananaliksik at paggawa ng diksyonaryo. Sa pamamagitan ng patuloy na pagdaragdag ng mga bagong salita at pananaliksik sa mga katutubong wika, mas napayayaman at napauunlad ang wikang Filipino. Nasa akin pa ba ang atensyon ng lahat?
Kung nasa akin pa, ako ay nasisiyahan dahil na rin alam kong handa pa kayong makinig at gusto nyo pang mas madagdagan ang kaalaman ngayong umaga tungkol sa aralin na tinalakay namin. Tinalakay o nabanggit ni Binibining Amadeo ang paraan ng paglinang sa wikang Filipino o mga paraan sa paglinang ng wikang Filipino. Ito ay hindi kasali sa module, ngunit isinali namin ito sa aming pananaliksik para naman dagdag kaalaman na rin para sa inyo tungkol sa aming aralin ngayong umaga. Ang panglima ay ang pagtangkilik sa panitikan at kultura. Halimbawa, pagbabasa at pagsusulat ng mga akdang Filipino, pagtangkilik sa pelikula, dula, musika at iba pang kulturang Filipino. Pang-anim, paggamit ng Filipino sa araw-araw na komunikasyon. Halimbawa, pagtutulungan ng pamilya, kaibigan at komunidad sa paggamit ng Filipino sa pang-araw-araw na usapan. Pagpapalaganap ng wastong gramatika at mas malalim na bokabularyo sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. At panghuli, paglikha ng bagong salita, neolohismo. Paghubog ng salitang angkop sa makabagong teknolohiya at pangyayari. Halimbawa, salinlahi, selfie, sariling kuha, download, daos-dos. Ito ang mga salitang parte o bahagi sa makabagong panahon o bagong henerasyon. Sa paglalahad, ang intelektualisasyon ng wikang Filipino ay mahalagang hakbang sa patuloy na pag-unlad ng bansa sa paggamit nito bilang wikang akademiko sa iba't ibang larangan tulad ng agham panlipunan, humanidades, agham at pilosopiya. Napapalawak ang kakayahan ng Filipino na magsilbing daluyan ng kaalaman at pananaliksik. Bilang lingua franca, pinagbubuklod nito ang mga Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon at antas ng lipunan sa pamamagitan ng pagtangkilik sa panitikan at kultura, paggamit ng Filipino sa araw-araw na komunikasyon at paglikha ng bagong salita na angkop sa makabagong panahon. Higit pang pinagyayaman at pinatitibay ang ating pambansang wika. Sa kabuuan, ang patuloy na paglinang at pagpapahalaga sa Filipino ay hindi lamang nagpapataas ng antas ng edukasyon at kamalayan, kundi nagpapatibay rin ng ating pagkakakilanlang Pilipino. Ito ang mga linyahan bago ako magtatapos at naway magbigay ng inspirasyon sa inyo ng pag-araw-araw sa paggamit ng wikang Filipino. Ang wikang inuunlad ng bansang umuunlad sapagkat sa wika nagsisimula ang kaalaman, pagkakaisa at tunay na kalayaan. Yun lamang po at maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay may natutunan nga kayo sa aralin ngayong umaga. Mabuhay tayong lahat! Mayoryang Filipino.